sabi sa Luke 23:44-46, by this time, it was about noon. About noon, ibig sabihin po bago magtanghali, bago mag-noon. Okay? And darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Ang 3 o'clock po ng hapon ay mainit pa, hindi. Mainit pa. May araw pa. Okay. Verse 45, the light from the sun was gone. Nawala ang liwanag sa araw. Okay? And suddenly, the curtain in the sanctuary of temple was torn down the middle. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit. Yung PowerPoint ko. Okay. Sige po, open na lang here. Sabi doon, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, he breathed his last breath. So ito po yung panahon na totoong namatay na. Physically, si Jesus. Amen? So dito po, na-highlight o naipakita ang pagkapanalo ni Jesus laban sa kamatayan. Amen? Kahit during naman sa process ng crucifixion, ipinapakita na ni Jesus na siya ay nagtagumpay. Amen? So, dito po hinighlight yung pagkapanalo ni Jesus laban sa kamatayan. Hinighlight din po dito o ipinakita dito ang pinakalayunin o purpose ng kanyang pagdating. Ayun ay bigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan. Tayo ay bigyan ng kaligtasan at bigyan tayo ng kalayaan. Amen? At of course, tayo ay iligtas sa kabayaran ng kasalanan. Pero ang question, bakit ba may kailangan pang mamatay? So mag-throwback po tayo sa Old Testament sa kapanahunan ni Moises. Sa panahon po ni Moises, wala pa si Jesus in a flesh. Okay? Sa Old Testament po. Sa kapanahunan ni Moises, may inutos po si Yahweh na gumawa kayo ng templo. Sino po dito nakarinig na ng salitang tabernakulo? Ang tabernacle, kung makakarinig po kayo kahit sa ibang church, sa ibang simbahan nyo before, ang tabernacle po ay inutos ni Yahweh kay Moises. Dahil po si Yahweh ay perfect. Si Yahweh ay pure as white. Hindi po siya pwedeng makipag-usap sa mga kasalanan. Katulad po ng damit, pag hinalo mo sa dekolor, papangit. Tama, hindi? Tama po? So, ganun po. Hindi po pwede na si Yahweh ay talagang freely makipag-usap kung sa kani-kanino lamang. Kaya sa panahon po ni Moises, hand-picked ang nakakausap lang ni Yahweh. Pili lang ang nakakausap ni Yahweh. Si Moises, si Noah, si Abraham. Pili lang. Pero pag bumalik po kayo sa Old Testament, hindi naman lahat nakakausap. Why? Dahil po, kaya pinipili ni Yahweh ang mga righteous people dahil hindi naman po pwede na ang Diyos na perfecto ay kakausap ng imperfect human. Right? So, ganun po. So, ang kasalanan at ang Diyos bawal magsama. Okay? Kaya sa panahon ni Moises, nakausap ni Yahweh kaya merong tabernacle. Ngayon, ano po yung tabernacle? Ang tabernacle po ay isang templo. Okay? Doon po naglalagay yung presensya ng Diyos. Sabi ni Yahweh kay Moses, gumawa ka ng isang tabernacle. For example, ito po, ang tabernacle. Gumawa ka niyan. Dito po, sa tabernacle, andun ang presensya ng Diyos. Kung maririnig nyo po sa church ng na sasabog ka sa presensya ng Diyos. Naalala niyo po yun, na pwede kang sumabog. Why? Kasi po, kahit sa tabernacle, pili lang po yung makakapasok. Hindi pwedeng lahat. Handpick ang makakapasok. Pag pumasok ka niya na ikay makasala, isa ka normal na tao, sasabog ka sa sobrang lakas ng presensya ni Lord. Okay? So, ayun po ang tabernacle. So, ayun po ay naging active hanggang sa New Testament. May tabernacle, meron pa rin pong templo.
no? Sa sobrang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi po even sa tabernacle, no, high priest lang ang makakapasok. Pero sa sobrang, hindi, love kita eh. Gusto kitang mayakap. Gusto kitang bigyan ng pag-ibig. Sa sobrang love na love tayo ni Yahweh, ng ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, balik po tayo ulit sa Old Testament. Symbolism, mag-usap po tayo about sa symbolism. Bakit may kailangan mamatay physically? Dahil po, bumalik tayo sa panahon ni Moises, sa tabernacle ulit. Okay? Sa tabernacle, ang Israelites po ay tao ng Diyos. Tama? Mababasa po sa Bible, they are the people of God, right? Now, wow, teacher. Ngayon po, pag ang mga tao ni Yahweh, ang mga Israelites, ay nagkaroon ng kasalanan, sila ay mag-aalay ng hayop. Hindi po sila directly sila ang papatayin. Mag-aalay po sila. Ngayon, ang instruction po ni Yahweh, dapat ang iaalay niyong hayop ay walang sakit, walang gasgas, walang kahit ano. Sabi po sa book of Leviticus chapter 4, walang blemish, perfect. And ayun po ay sin offering nila. Okay? May mababasa din po kayo doon na hindi naman hayop pero flour. Pero yung flour na yun kailangan pure. Kailangan hindi rin siya yung buo-buo, kailangan fine ang flour. So kailangan nang ibibigay mo kay Yahweh, perfect din. At hindi po kasi tayo perfect. So paano ho tayo, paano tayo mapapatawad ni Yahweh? Amen? So dito po papasok yung John 3:16. Sabi po sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Remember? May kailangan mamatay. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang sumampalataya ay maliligtas. Will not perish. Dahil po pag walang inalay kay Yahweh, walang may namatay, sigurado po sa impyerno tayo lahat. Kasi ganun po, ang Panginoon po non-negotiable eh. Hindi pwedeng medyo yes, medyo no. Kailangan mag-aalay tayo o hindi. Ayun lang yun eh. Amen? Amen. So, ibinigay niya kanyang bugtong na anak para po sa atin. Binigay niya ang kanyang anak dahil alam niya yung pwedeng mangyari sa atin pag hindi natin tinanggap si Jesus. Mababasa po natin yan sa book of Matthew chapter 18. Sabi po doon sa book of Matthew 18 na, woe, W-O-E, woe to the world for temptation to sin, for it is necessary that temptation come, but woe to the one by whom the temptation come. Ibig sabihin po ng W-O-E na word na English ay distress. So si Jesus, naaawa doon sa mga taong hindi maniniwala sa ginawa niya dahil alam ng Panginoon kung ano yung kahihinatnan natin. Ang impyerno po ay hindi 6 months. Ang impyerno po ay hindi good for 1 year, then okay na to. Ang impyerno po, eternity. Ibig sabihin po ng eternity, mabulok yung laman mo, mabulok na yung buto natin, uulit at uulit at uulit hanggang sa walang hanggan. Amen. Doon po tayo tatalon sa point 1 natin. Ang ating point 1, binuhat ni Jesus ang kasalanan ng mundo. He is our representative. Amen. Kung babalik po tayo sa Luke chapter 23, pwede ba Jay, sa Luke chapter 23? By this time, it was about noon, and darkness fell across the whole land. Jay, bakit sa panahon na hapon siya, tanghali siya na dapat may araw, bakit nagdilim? May pag-aaral pong ibang scholar na yung pagdilim ay sign of judgment. Naalala niyo po yung sinabi sa Romans na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan mamatay. Diba? So, ayan po. Nawalang ang
Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Sapagkat may bayad eh. Hindi pa pwedeng wala. May bayad ang kasalanan. Amen po? Hindi pwedeng lahat tayo, Lord, I want to go to heaven. Talagang, Lord, gusto ko kitang makasama sa heaven ha. Pag namatay ako, secure mo na ako. Secure mo na yung slot ko. No. Meron pong kabayaran ang kasalanan. So may mga pag-aaral po, yung pagdilim ay sign of judgment. Dahil po during that time, andun na po yung process ng pagkamatay ni Jesus. Okay? He is our representative. Ating pong point number 2. Point number next slide. Si Jesus ang tunay na daan. Bakit po sinasabi na si Jesus ang daan? Kasi po, pag sinabi pong atonement, yung sinabi po ni Teacher Pam kanina, kaya nag-aalay ng mga hayop kasi sila yung hihigop ng kasalanan mo. Sila yung aako ng kasalanan mo. Para pag naako ng kasalanan mo, papatay, lalaslasin sila. Pag sila'y namatay, ang mata sa'yo ng Panginoon, friends na tayo ulit. Okay? Okay po. So, si Jesus ang tunay na daan. Kasi kung hindi po binuhat ni Jesus yung kasalanan natin, kung hindi po binuhat ni Jesus yung kasalanan mo, kasalanan ko, yung mga kasalang itinago natin, yung mga kasalanang bulgaran natin ginagawa, kung hindi namatay si Jesus, hindi po tayo ituturing ng Panginoon bilang kaibigan. Amen? We are now a friend of God. Bakit tayo kaibigan ng Panginoon? Dahil si Jesus ay namatay sa atin. Okay po? Hallelujah. Malapit na po ako matapos. Point 3, wala po sa aking PowerPoint ang ating, pakibalik nga sa Luke chapter 23 again, Jay. Idugtong ko lang po doon sa aking point number 2 na si Jesus ay daan. Mababasa niyo po dito, the light from the sun was gone, and suddenly, the curtain in the sanctuary, ang tabernacle, ang curtain, meron po kasi ang kortina eh. Okay? Doon pa rin po tayo sa tabernacle. Suddenly, the curtain in the sanctuary of temple was torn down. Ibig sabihin, hindi na kailangan handpick pa ang papasok para makausap mo si Yahweh. Amen? Meron ng representative, natapos na. Wala nang tabernacle. Hindi na kailangan high priest. Hindi na kailangan holies of holies ang papasok. You can now access the love of God. Amen po? Amen. Ayan. Sa tabernacle, natanggal na. It is a symbolism na meron na tayong access. Meron na tayong access. You can now talk to God. You can now declare His name and rebuke the work of Satan. Hallelujah! Malapit na po ako matapos talaga, promise. Point 3, wala po sa aking PowerPoint. Now, even in His last breath, He fought for you. Balik tayo again, Jay, sa Luke chapter 23. Si RJ po kasi nagka-PowerPoint. Okay. Last verse na po tayo. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. Kasi yung flesh niya, mamamatay na, tapos na. Now, Father, I entrust to you my spirit into your hands. And with those words, He breathed His last breath. Even sa kanyang huling hininga, pinaglaban ka niya. Meron po ba kayo narinig na mamamatay na sumigaw pa? Pag mamamatay na po tayo, wala nang lakas eh. Di ba? Ang sigaw, ganun na lang eh. Pero si Jesus, pinaglaban ka niya kahit sa pinakahuling hininga. Sabi niya doon, Father, I entrust my spirit into your hands. It is now finished. Okay, nag-timer na. It is now finished. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pinakadakila, si Jesus ang gumawa ng pinakadakila. Ang ating mga pamilya, ang ating oras, nahihirapan tayong i-sacrifice.
Pero gusto ni Yahweh, gusto ng Diyos, na i-embody natin yung sinasabing Christ-likeness. Why? Kasi si Kristo, no, yung ginawa niya is out of love, out of grace. Gusto ng Panginoon na kapag tinanggap natin si Hesus Kristo sa buhay natin, pati po tayo nababago. Yung process ng pagbabago, matagal. Hindi naman yung ngayon, di ba, talaga namang nagmumura ka, nagiinom ka kung ano naman. Then kinabukasan, nag-church ako, then, okay na ako. Diba? Holy na ako. Talaga namang, Lord, Lord, Lord. No, it is a process. Pero, ang tunay pong pagtanggap kay Kristo ay merong pagbabago dahil po, we are a new creation of God. Habang tayo ay nag-church every Sunday, as we walk in His words, as we walk in His presence, nag-shed, natatanggal na parang kaliskis ng ahas ang lahat ng kaugalian na meron tayong dinadala. Amen? And by His blood, we are healed. By His goodness, we are now freed sa kamatayan. Amen? To God be all the glory.